paggalang sa banal na espiritu ng mahal na Apo Kunching. Magsiluhod po tayo bilang paggalang sa mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Kay ganda ng inawit at kay buti ng awit, simula ngayon kay akin ang kaibigan. Kung hindi mo siya nakilala noon, ngayon lubos mong kilalanin at magiging tuwiran kang tapat niyang kaibigan. At maging matapat din siyang lubos sa iyong buhay. Pagarian kayo, mga minamahal ko. Kung inyo pong inunawa ang mga awitin ng mga huling umawit, may buhay. Ano po? Maganda ang kahulugan. Napakaganda ng kahulugan. 7 taon pa lamang siya ng awitin niya. Hindi mo nga marapat kalimutan sapagkat napakaganda ng nilalaman. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ka nga ba mag-iisip sa kalumbayan? Bakit ka nga ba mananahan sa makalulumbay? Pilitin mo makawala sa makakalumbay at ikinalulumbay mo. Nang sa gayon, ang makapanaig sa iyo'y ang Diyos na nagbibigay aliw sa iyo. Yaon nga ang marapat gawin ng tao. Piliting makawala, makalaya sa kinalulumbay at ikalulumbay. Ang patuloy na mithiin ang makapanahan na yung kasiyahan, kagalakan na mula sa amang mahal. Sapagkat hindi kalumbayan ang dulot niya sa buhay ng sinuman, kundi galak at kasiyahan kung siya'y nararamdaman. Kaya't kung tuwirang lamang ang tao, kikilalanin siya, tatanggapin, bagabag, pagkabahala, takot, pag-aalala ay mawawala. Sapagkat ang dulot ng Ama
ay liwanag at buhay. Buhay ba ang Diyos? Palatandaan ng kanyang wagas at tapat na pagmamahal, ang pagkakasilang ng pagkakatawang tao ng Espiritu sa katauhan ng Maria, sa pagiging anak ng Ama na masunurin at ng iniluwal na tapat na anak sa sandaigdigan. Sa makatwid at sa madaling salita, kung kikilala ang tao at makikilala ang Ama, tunay nga, dapat lang na makalaya at makawala sa di marapat na diwa. Diwang may kalituhan, diwang may kaguluhan, diwang mag-aalala, at diwang marumi. Maging ganap sa kalinisan, kapayapaan, at kabutihan. Sapagkat ang diwang binubuhay ng Ama ay ang pagbubuhay niya sa mga anak niyang sinisidlan, binibigyan, at nagkakaroon ng unawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Bakit ka nga ba mananahan sa pagdaramdam, pagtatampo, pagkayamot, pagkainis, pagkagalit, pagkapuot, pagkainggit, pagsiselos? Pilitin mo ring makalaya, magsumakit kang makalaya sa gayong damdamin mo bilang tao. Sapagkat ang dulot ng Ama ay pag-ibig, pagmamahal na wagas, malinis na pag-ibig. Kaya nga kung ikay taong sa ugali mo ay mahirap magpalaya, mahirap makalaya, si Ama ng buhay mo at si Anak na dapat ay makilala na. Espiritu na maghahari sa buong katauhan, tanggapin na. Sa gayon, ang mahirap para sa iyong makalaya ka, palalayain ka ng tatanggapin mong Espiritu Santo. Buhay ba ang Ama? Ano man ang mahirap na talikdan at kalimutan ng tao para sa kanya bilang pagkatao, ito'y madaling matalikuran, matalikdan at maiwanan kung ang Espiritu ng Amang maghahari at mangunguna. Kaya nga sa mga mahirap makawala sa hindi nila nararapat ipanahan at makapanahan sa katawan, Espiritong banal, tanggapin at makakalaya rin. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Ang talang maliwanag na pinasilay ng Ama sa katatauhan ng tatlong mago upang maging palatandaan at tanda ng liwanag ay isang patotoo na ang isinilang sa mundo, dulot ay liwanag sa tao. Kung magkagayon at ang tao nga ay kumikilala, tumatanggap at nagtitiwala sa Ama, hindi kaya ang isip na nadidimlan ay magliwanag na tuwiran? At siyon nga ang pawang katotohanan mapagniningning ng Amang ilawan ng sinuman, sapagkat siyang pinagmumula ng tunay na kaliwanagan na walang kamatayan, Espiritong walang hanggan, tanggapin ninuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Simbolo rin ang pagbibigayan at pagmamahalan ang paghahari ng tatlong mago, upang sa gayon ay mapatotohanan ng Ama, hindi siya nagmamaliw sa pagbibigay sa tao. Patuloy siyang nakahanda at nakalaang magbigay kanino man at anumang bagay na marapat nilang kamtan sa ikabubutit, ikasisiya nila ay maibabahagi niyang lubusan. Kaya nga, simbolo ng paghahari ng Ama sa katauhan ng mga anak niya ay yaong magkaisip at damdamin silang mapagmahal, mapagbigay at masunurin sa Kanya. Kung magkagayon, ang lahat nga ay magsumikap at makasakit mang tupdin. Subalit kung tutuparin at tutupding tuwiran, magagawa man din ang tanggapin, ang magbibigay lunas sa lahat ng marapat na pagalingin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Walang mahirap para sa tao kung ang Ama ang nasa isip nito. Subalit kay hirap ngang tuparin
ang mahirap sa kagustuhan ng tao. Subalit kung ang lolobin at gugustuhin ay ang kalooban ng Ama, walang mahirap sa lahat. Lahat ay madali nilang tupdin. Ang sundin at tuparin ang kalooban ng Ama at ang kanyang kagustuhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang bawat ginagawang hindi dapat at marapat ng kapwa-tao sa isang taong nagpapakabutit, nagpapakatotoo, ito'y udyok at paghahari ng demonyo. Kaya upang di kayo mapagharian, huwag niyong tularan ng ugaling hindi marapat at tama, sapagkat ang Ama, tumpak, tama at marapat ang mga gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sige, sulong, tanungin nga kayo. Sinong tao ang di marunong maakit sa mga bagay na kaganda, kaaya-aya sa mata? Mayroon ba? Wala. Maliban ang abnormal na di niya alam yung maganda, di niya malaman kung ano yung kaaya-aya sa kanyang mga mata. Sino nga ang tao ang di gumusto sa maraming salapi na mahawakan niya? Wala. Ang mga abnormal na walang iniintindi at walang iniisip na pera. Lahat ay may pahalaga sa pera kapag normal at natural kang pagkatao. Subalit, huwag palinlang sa salapi para nang sa gayon maagaw ang kaisipan at damdamin kahit sa mali at kahit sa hindi tama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal, ang paghahari ng Ama naway manguna sa inyong lahat. Pagharian kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ang wikangang maliwanag, patotoo rin ng Ama ang pagiging isang matwid niya sa pagtalim at pagsunod ng anak na isinugo sa lupa. Upang sa gayon, maging tunay na halimbawa ang matwid na pagtahak niya sa landas at tuntunin ng Ama. Sa magkagayong pag-uugali kung makasisilay ang tao, tunay ngang matwid nilang hahanapin at aapuhapin ang mabuti niyang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mas masarap sa damdamin ang di mo man minithiyaan, yaon at ito kapag nakamtan mo, umaapaw ang galak mo. Subalit, ang bithiin mong pagnanasa, nasang-nasa ng iyong damdamin kapag nabigo ka, masakit ang pakiramdam. Kaya magnasa kayo sa hindi nararapat na pagtigibin ninyo ng isip at damdamin. Bagkos ang Ama ang patigibin ninyo ng pag-iisip at pagkakaroon ng magandang kalooban upang sa gayon, ang sa lahat ninyong kamtan, kasiyahay, sasapitit, aabutin. Buhay bang Ama? Katotohanan ng sakit tinuran? Lagi niyong tandaan, amay masurpresa sa buhay ni Numan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sadyang masurpresa ang Ama. Kung hindi mo nga nakita ang kanyang kahiwagaan at wala nang nagpatuto sa kanyang kadakilaan, paano mo tutupdin ang kanyang mga aral? Subalit dahil isa kang mananalaytay, ay siya sa katawan mo bilang espiritu. Ikaw mismo magpapatotoo kung gaano siya kabuti at kay dakila sa buhay mo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag Pasko, alam mo ba kung sino yung magriregalo sa'yo? Hindi. Kapag nabigyan ka nung hindi mo inaasahang magbibigay regalo, di ba ang saya-saya mo? Nawa laging gayon ang maging ugali. Isipin mo araw-araw ay Pasko upang sa bawat araw na may matanggap ka, maligaya ka, sa puso mo'y damang-dama.
Buhay ba ang Diyos? Pera, 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 pumasok ka na. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kapag wala ka pang pangunawa at hindi mo naunawaan, masasabi mo, ano ba yung paru-paro na yan? Teka, pumasok pa din eh. Kapag nasa Panginoon ka na, kapag nakakita ka ng napaka-imposibleng bakit nakapasok sa tahanan mo ito, mamamanghak at masasabi mo, saan ka nagdaan? Paano kang pumasok dito? Diyos ko, talagang napakahiwaga ng gawa mo. Sarado pintuan, o bukas manyaan. Paano namang kusang papasok ito, paru-parong ito? Di ba matutuwa ka? Ngunit kung ang isip mo'y madilim, lalo kang alahin, aba, magagalit ka pa, wala na ng paru-paro. Kaya nga, magnilay magbulay sa ugaling tao, upang sa gayon, anumang nakita mong mahiwaga sa gawa ng Ama, matuwa ka bilang anak niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, di ba't maliwanag ang nakatala kung anong yung pananalig at paniniwala sa iyo'y magaganap pawa? Kaya upang sa tuwin ay magandang matupad at maganap sa buhay nyo, lagi nyong paniwala ng maganda at mabuting kaganapan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ngunit kung nakatunang isip mo sa negatibong mga pangyayari, papasa kaya ako, uunlad kaya ako, magtatagumpay kaya ako, tutubo kaya ako, kikita kaya ako, aasenso kaya ako, puro kaya ka, kaya, palatanda ng wala kang tiwala. Subalit ano man ang ginagawa mo, pagtiwalaan mo, kasama mo ang Diyos, pagpapala sa iyo ay daratal. Ano man ang hirap na pinagdaraanan mo, may tiwala kang mababago ang takbo ng buhay mo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Ito ba ang Diyos? Sapagkat wika nga kung halimbawa ay kay maghanap buhay, tatakot kang magbitaw ng salapi, baka malugi ka lamang. Paano ka magsisimula at paano mo makikitang ikaw ay tutubo at ikay aasenso? Kaya ang nais ng Ama, matapang ang lahat ng mga anak niya. Matapang makibaka, matapang lumaban sa hamon ng buhay. At kapag nakamtan nyo yaan, isang pagpapala ng hindi kayang bilhin ng salapi. Kaya agwagan, hindi niya ito binubuhay, kundi ang lagi at sa tuwin ang nais niyang mabuhay, ang maging matapang ang mga anak niya sa katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Merry Christmas po sa inyong lahat and Happy New Year na, sapagkat sa isang taon na po tayo muling magkita sa gawaing panggabi. Buhay po bang Diyos? Kapag naman sinabing may gawain po tayo ng Sabado ng gabi, sabihin nyo naman, Diyos ko, bagong taon na mamaya, doon pa tayo? Pag naman wala, ba't wala? Alam mo yung kunwari na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Pag may gawain, wala. Pag wala, ba't wala? Nakakatuwa nga. Ganyan ang galing tao, huwag tularan. Ang wika nga'y, huwag kang mapagpaimbabaw. Buhay ba ang Diyos? May tatanong, may gawain na ba sa Lunes? Wala pa. Ay, salamat mapapahinga. May gawain na ba sa Lunes? Oo. Ay, bakit kaya meron na? Iba-iba ang salita. May gawain na ba sa Lunes? Wala pa. Ay, ba't kaya? Wala. Para naman pumapasok yun kahit meron. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Nakakatuwa. Kaya nga kung pilosopo ka, bakit sinabi mo, ba't wala? Kahit nga may pasok, wala ka rin Buhay ba ang Diyos? Nako, para ba yung estudyante sasabihin, ay, holiday ba ngayon? Ako may pasok, tumigil ka nga sabi nung teacher niya, kahit nga may holiday sa'yo Buhay ba ang Diyos? Ganyan ang tao. Ngunit ang Ama, araw-araw, anong gusto niya? Ipasok mo siya sa isip mo, ipasok mo siya sa puso mo. Buhay ba ang Diyos?
Kaya nga, wala man at mayroong gawain. Lagi mong tandaan, huwag siyang sayo'y mawawalay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Ay, wala pang laman. Bawat araw, happy birthday. Ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam ko magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Teka muna, baka matamaan kayo. Okay, sige, diyan, doon. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Mali, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Ay, anak, labas na. Hindi nyo kailangan yan. Ang Ama. Pagka hindi nyo pa magagamit yan, winika niya, manalig ka na. Bawat araw, tatapon nyo lang yan. Tatapon nyo lang. Hindi nyo makakain ito. Mayroong magandang mangyayari. Aanin nyo yan. Aking mga minamahal. Haka na. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Naniniwala ba kayo sa pananampalataya ng tao? Na pangyayari ng Ama kahit napaka-imposible ito? Isang alaala lamang ang pinabatid at pinaunawa ngayon. Noong bago pa lamang po ako, may isang bata na ang nalalaglag na mga petals sa hain, sa handog dun sa altar. Pinupulot niya isa-isa. Aanin mo naman yan. Hindi po ba, sabi niyo po yung pananampalataya. Inumin mo ba yan? Hindi mo naman lahalaga, hindi naman yan gamot. Kahit hindi ko po inumin, basta naniniwala ako, ito gamot ko.
mawawala po ang hika ko. Buhay po ba ang Diyos? Nawala po ang hika ng batang iyon sa pawang katotohanan. Kaya, nawa ang bawat butil na binibigay sa inyo, kung yung mga petals ng bulaklak na yan, binibigyan yung kahalagahan, hambing sa pagpapasibol ng Ama sa mga bulaklak sa halaman, kayang palaguin ang inyong buhay, kayang pasaganain ang inyong kabuhayan, kaya niyang pagalingin ang anumang karamdaman, sapagkat ang lahat ay siya ang kahiwagaan. Kaya't sa inyong pananampalatayang matapat at matibay, na pangyayari niya ang mahirap para sa nilalang, sapagkat ang tao ay tao lamang, ngunit ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Kaya, sa halip na ang tao ay kumisan, magsalita, mangusap na hindi marapat, dapat magkaroon ng takot na manalita sa hindi katotohanan na hindi nararapat na bigkasin ng dila, sapagkat alam ng Ama ay makapangyarihan. Buhay ba ang Ama? At walang magtitibay na maglingkod kung walang nakakita ng kahiwagaan at kadakilaan niya. Lalong walang magtitibay na sumunod kung walang nakakita ng mga himala niya. Kaya may naglingkod, may naglilingkod, ang patotoo ng mga naglingkod noong pa man at ngayon at magpakailanman, siyang pawang katotohanan. Sapagkat walang sang baliw o siraulong maglilingkod ng kanyang katapatan kung hindi siya totoo na nararamdaman ang Diyos ay buhay. Buhay ba ang Ama? Sapagkat walang taong magpapakabanal kung wala ang Ama. Walang taong magsasakripisyo para isuko at ibigay ang sarili sa sariling kaligayahan at kasiyahan ay iwala na. At ang harapin ay ang pawang katotohanan. Yaon ang mga nakadarama at tunay na umaapaw sa puso nila ang kasiglahan at pag-aalam na maglingkod sa Kanya. Sapagkat kung hindi nga ito madarama, mahirap tupdin at gawin bilang tao. Kaya't ang mga nagsisipaglingkod, ang mga maglilingkod, ay may pandama silang kaiba sa nadarama ng taong natural. Kaya hindi sila mapaniwalaan at hindi sila matanggap ng walang pandamang tulad nila. Kaya sila'y pinagtatawanan, hinahamak, kinukutya, subalit kay papalad nila, sapagkat hindi man sila maging masaya tulad ng pananaw ng kapwa nila. Dahil sila'y wala niyon, wala nito, wala noon, ngunit di nila nababatid, masigit silang masaya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa puso nila nadarama, hindi sa bagay at sa lapi sila nagiging masaya, kundi sa kaibuturan ng kalooban, doon nila nararamdaman ito. At kung lahat ng tao'y makadarama ng gayong pangdaramdam, damdamin mula sa Ama, lahat ng tao'y magmimiting, sa Kanya'y kumilala. Tumanggap, maglingkod, at magpakasakit para sa kabanalan, hindi para sa bagay lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pag-arian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan, liwanag na walang kamatayan, sa inyo naway manahan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. May pinaglalaanan ka ba? May pinaghahandaan ka ba? Naway wag lamang ang isang pamilya o ilang pamilya o ilang minamahal, kundi higit paglaanan mong Ama na siyang tapat at totoo na magmamahal kahit kaninong inyong mahal na minamahal. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Sapagkat sa Ama kahuhugot ng tibay, ng tatag, ng lakas, ng tapang, sa Kanya ka kukuha ng pangunawa at tunay na magandang loob at kalooban. Sa makatwid at madaling salita, siyang pawang kabutihan at bukal ng habag at awa. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sa inyong lahat, maligayang bagong taon, bagong buhay,
bagong pagpapala, bagong galak, bagong kasiyahan, ngunit maluwat na liwanag, maluwat na ilawan. Naway ang tinanggap nyo ay wag nang maging bago pa, kundi lalong mag-alabat, magsiklab. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Sa inyo pong lahat, hinihingi ko ng paumanhin, doon sa mga hindi ko po nasagot sa Facebook, sa Viber, sa Skype, sa cellphone, sapagkat anong oras pa lamang po, inabot ako ng 2:00 nung Pasko, sa kakasagot. Ang tingin ko po yata sa mga numero ay sa mga letra malinaw pa naman, kaya lang parang hindi na. Pinahinga ko po muna. Sabi ko, tutot. Masaya po, masarap, maligaya sa damdamin. Yung marami kang natatanggap na mga mensahe na pagpapagalak, pagbati, pagpapadama ng pagpapahalaga, pagmamahal. Lamang, sabi nga, sa pangkabuuan, ngayon ko na po sasabihin sa inyo, ang maligayang kaarawan ng ating nakaraan na pagsilang na paggunita sa ating Mesiyas. At yun na nga po, manigong bagong taon. Pagpalain kayo, wag lang kayo, pati ako. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nawa po sa muling pagbabalik at pagpapanagpo nating lahat, pagkikita sa dakong ito. Iba yung ngiti, iba yung galak ang masilayan sa inyo. Hindi na bugnot, hindi na kunot, kundi unat at ngiti. Buhay bang Diyos? At ibayo na ang masasabi ninyo, hindi na Diyos ko po, kailan po kaya, kailan po kaya, kailan po kaya, kailan po magbabago asawa ko, kailan po magbabago anak ko, kailan po magbabago buhay ko, kailan po, kundi sasabihin mo, naniniwala po ako, nagtitiwala po ako, sapat na yun. Sapat na po yun, paniniwala ko, para magtiwala akong lahat ay mapagbabago ng Diyos ko, ng Diyos nating lahat, at Diyos na nauna, ngayon, at magpakailanman. Sa buong panahon, Diyos ng katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lagi niyong buhayin ang pag-asa, kahit ano ang nakikita na pinasisilay sa inyo para sindakin, takutin at bigyan kayo ng pagkabahala. Sapagkat alam nyo, mas makapangyarihan, mas kadakilaan ang taglay ng Ama. Ano man ang sabihin ng kapwa nyo, ano man ang sinabi ng kung sino, huwag kayong matakot, mabahala. Sapagkat kung ang Diyos ang magsasabi, mamamatay ka, doon ka na matakot. Kung hindi mo siya nakilala, mamamatay ka na. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Iba yung sigla, iba yung saya, iba yung galak, iba yung ligaya. Tagumpay ng Kapatirang Divine Mercy, tagumpay ni Kristo at ng Ama sa mundong ito. Pagpalain kayo. Tayo na, wag sa Antipolo, kundi sa ating tahanan. Mahal na mahal kayo ng Panginoon.